Happy Lord's Day, everyone! Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa isang buong linggong nagdaan, tayo po ay pinagpala niya ng mga pagpapalang umaapaw, kaya't halina't magsaya at magpuri't magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Bihag ng kasiyahan.
Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas kinamulan sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin, tanong at aking hinihiling. Di mangiiwan, di mangiiwan, binago mo ang buhay ko. Sa kabuti at katapatan mo, di mangiiwan, di mangiiwan, sa'yo'y mananalig, sa'yo'y mananalig. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Mag-enjoy po tayo sa ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon at sama-samang pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. I have a very important topic today. It's entitled, Start Small and End Up Big. Start small and end up big. In Matthew chapter 13, verse 31 to 32, is all about the parable of the mustard seed. Ang sabi doon, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Sino po dito ang naniniwala na malaki ang pangarap, malaki ang plano ng Panginoon para sa iyo? At sino po ba dito
ang gustong yumaman agad, maging successful agad, o magkaroon ng impact agad. Alam mo mga kapatid, mga kaibigan, sa mundo ngayon, sobrang bilis ng lahat. May mga instant noodles, instant coffee, merong instant fame, instant followers. But in God's kingdom, the process usually starts small. Kaya ang tanong ay ganito, gaano ka ka-ready magsimula sa maliit? Most of us want instant success, instant growth, instant impact. Pero in God's kingdom, small beginnings are not a problem, they are a process. Tingnan natin kung paano gumagalaw si Lord sa maliliit na simula. Ipinapakita sa atin ang biblical foundation. Sa binasa nating talata sa Matthew 13:31 to 32, Jesus compares the kingdom of heaven to a mustard seed. Yung buto ng mustasa. Pinakamaliit among the seeds used by the Jewish farmers. Pero sabi ng Bible, but when planted, it grows into a tree, big enough for birds to rest in. Do not measure potential by current size. Ano bang mga katotohanan sa talinghagang ito patungkol sa buto ng mustasa? Una, small starts are part of God's plan. Small starts are part of God's plan. Sa mundo, madalas, ang tinitingnan ay numbers. Gaano kalaki ang followers, gaano karami ang success, gaano kabongga ang simula. Pero sa Panginoon, He values the seed, not just the fruit. In Zechariah chapter 4 verse 10, it says, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Kaya okay lang mag-umpisang maliit. Maliit yung gawain, maliit yung negosyo, maliit yung income. Okay lang mag-umpisang maliit. Maliit yung church, maliit yung connect group, maliit ang tindahan, maliit ang puhunan, maliit ang sahod, maliit yung tinatanggap, maliit yung kita o benta. Okay lang mag-umpisang maliit. Minsan, akala mo insignificant ang ginagawa mo. Small prayer group lang, one act of kindness lang, one verse lang binasa mo, maliit lang yung pang-offering mo, pero yan ang umpisa na pinagpapala o binibless ng Panginoon. Faithfulness in small things will lead to bigger opportunities. Hindi agad pinapalaki ni Lord ang isang bagay na hindi pa natin kayang alagaan ng maliit pa ito. Kailangan makita ng Panginoon yung ating katapatan, yung ating faithfulness sa mga maliliit na bagay. In Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga malalaki. Tanungin mo ang sarili mo, how am I handling the little that God has given me today? Paano ko ba pinamamahalaan yung maliit na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? Mayroon kang maliit na talento, gamitin mo para kay Lord. Kunti pa lang yung opportunities mo, pagbutihan mo.
wala pang masyadong nakaka-recognize sa'yo, keep growing anyway. Meron kang maliit na kita, maliit lang yung income mo, i-honor mo ang Diyos sa maliit na income mo. Ang growth ay hindi lang tungkol sa visibility. It's about depth and consistency. Di man agad-agad ang paglago, pero kailangan maging consistent ka sa ginagawa mo. Maging tapat sa maliit, sipagan, paghusayan, pagsikapan, ipairal ang katapatan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang nagiging tapat sa maliit ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ng malalaki. Small beginnings are not a mistake. They are God's methods. Yan ay pamamaraan ng Diyos. In Zechariah chapter 4 verse 10, sabi ng Bible, do not despise these small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin. Maraming mga halimbawa sa Biblia na nag-umpisang maliit, nag-umpisang insignificant, nag-umpisa sa tabi-tabi, hindi kilala, maliit lang, ordinaryo lang, kagaya ni David. He started as a shepherd boy. Nag-aalaga lang ng tupa ng kanyang tatay na si Jesse. But from a shepherd boy, he became a king of Israel. Mula sa pagiging tagapag-alaga ng tupa, siya ay ginawang hari ng bayang Israel. Kagaya ni Moises, he started with a staff and a stutter. Nag-umpisa lang siya sa isang tungkod, pautal-utal pa kung magsalita. But God used him to become the deliverer of the nation Israel. What about the Lord Jesus himself? He was born in a manger. Siya ipinanganak sa isang napakaabang sabsaban. He was not born in a mansion, pero siya pala yung Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Baka kaya hindi pa lumalaki yung hawak mo kasi ayaw mong simulan habang maliit o hindi ka nagiging tapat sa maliit. What are you overlooking because it seems too small? Ano ba yung hindi mo pinapansin, hindi mo pinapahalaga dahil maliit? Pero kapatid, kung maging tapat lang tayo sa maliit, ang prinsipyo ng Biblia ay hindi magbabago. Those who can be trusted with little can be entrusted with much. Pang-apat, God can multiply what you plant. He can multiply what you plant. Yung buto ng mustasa, sabi ng Biblia, sobrang liit, pinakamaliit sa lahat ng mga buto na ginagamit ng mga magsasaka doon sa Israel. Pero ang sabi ng Biblia, kapag itinanim, nagiging punong-puno ng purpose, punong-puno ng layunin. It becomes a tree where the birds perch in. Ganon din ang gawa ni Lord sa buhay natin, mga kapatid. Your small act of obedience will become a big testimony in the future. Your small offering, yung mga maliliit mong inihahandog, mga maliliit mong ikapo ngayon, it will have an eternal impact. Kayang patakihin, kayang padamihin yan ng ating Panginoon. Your small dream from God will turn to become a legacy na hindi mo ma-imagine. Lilingon ka, balang araw, makikita mo kung saan ka nag-umpisa, sa maliit na panaginip, maliit na pangarap, sa maliit na pusali, sa mga insignificant na pagkakataon at kalagayan ng buhay. But someday it will become a legacy.
Kikita mo kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Do not underestimate the seed you carry. Plant it in faith. Water it with prayer. And trust God's timing. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Manalangin at maging tapat. Hayaan natin, makita natin. Balang araw. Sa oras na in-appoint sa atin ng Panginoon, makikita natin yung breakthrough natin. Tanungin natin ang mga sarili natin. Ano ang maliit na bagay na pinagagawa ni Lord sa akin ngayon? Ano yung mga maliliit na bagay na pinagagawa sa atin ni Lord ngayon? Paano ako magiging tapat? Paano ako magiging faithful? Kahit hindi agad lumalaki. Meron ka bang maliit na tindahan? Meron ka bang maliit na income? Maliit na kita? Maliit lang ang ministry mo? Maliit lang yung church mo? Maliit lang yung bilang ng mga tao sa connect group mo? Paano ako magiging faithful kahit hindi agad lumalaki? Be faithful to God. Kayang palakihin niya ng Panginoon pag naging tapat ka sa maliit ngayon. Am I planting seeds? Or am I just waiting for harvest? Dapat may ginagawa tayo mga kapatid. Panglima, faithfulness in small leads to favor you with big. Faithfulness in small things leads to favor you with big. Yan ang pangako ng Biblia. Lucas 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Sa ministry, kahit dalawa lang yung uma-attend, kahit dalawa, kahit tatlo, kahit apat lang yung uma-attend, be faithful to God. Maging tapat ka. Asikasuhin mo, alagaan mong mabuti, yung maliit na grupong yan. Sa negosyo, sa iyong pagtitinda, sa iyong paghahanap buhay, kahit maliit ang kita, kahit maliit lang yung income mo, be honest to God. Maging tapat ka kay Lord. Maging faithful ka sa maliit mong income, maging faithful ka kay Lord sa iyong ikapo, sa iyong tithes, sa iyong offering sa ating Panginoon. Sa iyong time with God, kahit 5 minutes lang ngayon, tinuturuan kitang mag-spend ng time kay Lord sa devotion. Umpisahan mo kahit 5 minutes lang muna. Sa 5 minutes na yan, a day na nagpipray ka, nagdi-devotion ka, be consistent. Build a habit of faithfulness. Build a habit of consistent prayer life. A habit of regular serving kahit hindi napapansin. A habit of giving kahit maliit lang ang kaya at maliit lang ang income. You build that habit of faithfulness. May mararating ka, kapatid. Excellence is not about size. It's all about stewardship. Maging mabuting katiwala tayo sa kung ano meron sa atin ngayon. Build a habit of faithfulness. And God multiplies what you sow in faith. Kung anong ating itinatanim sa pananampalataya, nagiging habit, nagiging consistent tayo, kapatid, ay kayang i-multiply ni Lord yan para sa ating ani, para sa ating harvest. Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang araw at sa takdang oras, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ang napagkakatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaki.
Mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng malaki ay nanggaling sa maliit. Mula sa pagiging tagapag-alaga ng mga tupa, naging hari si David. Mula sa pagiging bilanggo, naging gobernador ng buong Ehipto si Jose. Mula sa iyong maliit na tindahan, mula sa iyong maliit na negosyo, lilitaw ang malalaking negosyo na ibibigay ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. This is the mustard seed principle. It is not the size of your start that matters. It is the God behind it. God specializes in multiplying small things. Mga kaibigan, mga kapatid, eksperto ang Diyos sa pagpapadami at pagmumultiply ng maliliit na inumpisahan natin. Ano mang maliit, eksperto ang Diyos, padamihin at palakihin. Sa Biblia, yung 5 tinapay at 2 isda, the 5 loaves of bread and 2 fishes were able to feed 5,000 people. Mga kalalakihan pa lang yun, mga kapatid. Hindi pa binanggit doon, mga kababaihan at mga bata. Yung small group of disciples, Jesus Christ started with 12 disciples. Pero ngayon, ilang bilyon na ang mga mananampalataya ng Panginoon ngayon. From the small group of 12, they changed the world upside down. Mga kaibigan, mga kapatid, keep planting, keep believing, keep moving. God sees your seed. Kung anong meron ka ngayon, anong kalagayan mo ngayon, maliit ka man ngayon, small time ka pa man ngayon, just keep moving, keep believing, and be faithful to God. How to start small but think big? Itong ating pag-usapan. How to start small but think big? Una, plant what you have. Plant what you have. Ano meron ka? Gamitin mo, itanim mo. Kahit limited ang resources mo. Ano meron ka? Talents, time. Start with what's in your hand. Pangalawa, pray over your small beginning. Manalangin ka kay Lord. Makipag-deal ka sa ating Panginoon. Sa small beginning, small situation, small start na meron ka ngayon, ask the Lord to breathe on it. Sa negosyo mo, sa karir mo, sa income mo, sa trabaho mo, small time ka pala ngayon, manalangin ka kay Lord, makipag-deal ka, Lord, breathe on it. Hingahan mo, Panginoon, ang aking hanap buhay. Hingahan mo, Panginoon, ang aking trabaho, ang aking ministry, ang simbahang ito, ang aking negosyo. Lord, breathe on it. Prayer gives life to small efforts. And number 3, practice consistency. I-practice natin ang pagiging consistent, tuloy-tuloy ang katapatan. Hindi lang importante ang lakas ng simula, kundi ang tibay ng pagpapatuloy. Marami sa atin, magaling lang sa umpisa. Sobrang lakas ang persa sa umpisa, di kalaunan, tumigil na. Hindi tayo nagiging tapat. Uso pa rin ang tawag dito, ningas kugon. Mga kaibigan, gusto ng Panginoon maging consistent tayo, tuloy-tuloy. Sa maliit mong sinimulan, maging tapat ka sa maliit. Maliit ang ministry, ang family connect, small connect, group. Ano mang maliit, negosyo, kita, trabaho, hanap buhay. But be consistent in being faithful to God. Sa maliit mo, meron ngayon. Be faithful to the Lord. Pang-apat, prepare for growth. Ihanda mo ang sarili mo sa paglago, paglaki. Expect God to increase it. Make space in your life for the blessing.
Anticipate promotion to happen. Paniwalaan mo kapatid, ang kamay ng Diyos nakikilos sa kalagayan mo ngayon. Dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Pag naging tapat tayo sa maliit, may malaking darating. Sa aking pagtatapos, God doesn't call the impressive. He grows the willing. Your seed today may look small today. Yung buto, yung anong meron ka kakayahan ngayon, maaaring maliit. But in God's hands, it can become a tree of blessings. Akala mo maliit ka lang ngayon. Ngayon yun, kaibigan. Small time ka ngayon. Maliit ka ngayon. Pero kapag pinartner mo si Lord sa kalagayan mo ngayon, gaya ng buto ng mustasa, pinakamalit sa lahat ng mga buto, pero kayang gawing malaking punong kahoy ng Panginoon. In God's hands, small things can become significant someday. Kayang palagihin ng Diyos yung maliit. Magsitayo tayo at magdeklara tayo. Sabihin natin sa ating deklarasyon, sabihin natin, I will be faithful. Ulitin natin, I will be faithful in small beginnings. Ulit, I will be faithful in small beginnings because I believe in a big God. Sabihin mo ulit sa Tagalog, magiging tapat ako sa maliliit sapagkat kayang palakihin ng Diyos ang mga bagay na maliit sapagkat siya ay makapangyarihan. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Biblia, God's ways are higher than our ways. God's ways are not always loud, but they are lasting. God often starts quiet, but He ends with a miracle. Magugulat ka na lang sa gagawin ng Diyos. Maging tapat lang tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Start small, but start with God. And you will end up big for His glory. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, kahit maliit ang simula, sabihin mo, kahit maliit ang simula, malaki ang kayang gawin ni Lord. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Small time ka ngayon, pero magiging big time ka bukas. God bless you. God bless you.